Yon, magandang araw muli mga kaibigan. Nandito na naman nga si Sir Yuli upang magbahagi sa inyo ng panibagong kaalaman. Ang ating tatalakayin ngayong araw is right triangles worded problems. So kung kayo ay nakasubaybay kay Easy Math, yung previous upload natin in grade 9 Math is right triangle problems given the illustration or the drawing. So ngayon naman, given the worded problem. Okay, so before natin sagutan yung mga worded problems na meron tayo, sa mga hindi po subscriber ni Easy Math, please do subscribe on this channel. Just click the notification bell para updated ka sa mga lesson na ina-upload ko araw-araw, para kung hindi ito yung hinahanap mo, mali mo sa susunod na upload natin yun na pala yung hinahanap mo. Okay? Also, if you encounter any ads at the beginning, in the middle, or at the end of our tutorial, or kahit anumang video sa ating YouTube, please do not skip those ads, kasi malaking tulong yan sa mga creators na tulad ko. Saglit lang naman yun, let it finish and then continue the tutorial afterwards. Kung nagdadalawang isip ka, kaibigan, kung makakatulong ba yung channel na to, sinasabi ko na ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, malaking tulong to, kaibigan. Marami na tayong napatunayan, at marami na rin nagtitiwala sa atin tulad nila. So ayan, we can now solve for the worded problems involving right triangles. So yun na nga mga kaibigan, when we are talking about right triangles, we will mainly use the SOHCAHTOA or the 6 trigonometric ratios and the Pythagorean theorem, And na-discuss naman na natin yung Pythagorean theorem as well as the 6 trigonometric ratios on our previous tutorial. So balikan mo lang, nandiyan lang sa description natin yung playlist ng grade 9. Halungkatin mo lang, nandun yung ating tutorial. Alright? So example number 1 nga natin. Ayan na yung first worded problem natin. Sabi dyan, a ladder 8 meters long leans against the wall of a building. If the foot of the ladder makes an angle of 68 degrees with the ground, how far is the base of the ladder from the wall? So mga kaibigan, in number 1, meron daw tayong wall, wall of a building. Sabihin na lang natin na ito yung wall of building. Meron ditong bintana, Sabihin na lang natin na yun yung wall ng building, mga kaibigan, hati yan, hati. Putol pala, putol. Kasi wall of building lang naman yung sabi. Tapos, meron daw nakasandig na ladder, Sabihin na lang natin na ito yung ladder. Ayan, Sabihin na lang natin na yung ladder. Ayan, Tuwid yan, Nano lang siya, gumiling lang siya, pero tuwid yan, mga kaibigan. Tapos, yung ladder daw is 8 meters, 8 meters daw ito. Ngayon, yung ladder daw, nakabuo ng 68 degrees angle mula dun sa ground. So, ito yung ground natin. Ayan. Ito yung ground natin, mga kaibigan, Ayan, Lagyan lang natin ng konting arte. Kunwari lang. Tapos, ito daw yung 68 degrees. Iyon. Ngayon ang tanong, how far is the base of the ladder from the wall? So, gaano daw kalayo ito dun sa wall? Ayan. So, ito ngayon yung hahanapin natin. Label na lang natin as X, So, as you can see, nakabuo tayo ng right triangle ulit, So, i-rewrite ko lang yung right triangle na nabuo dito. Ayan, Ayan. So, sabihin na lang natin na yan yung right triangle na nabuo, 68 degrees, 8 meters, tapos, ito yung hinahanap natin. Ayan. So, as you can see, mga kaibigan, this is the angle given. Ang hinahanap is yung adjacent side niya. Tapos, given yung hypotenuse. So, adjacent and then hypotenuse. So, yung ating ka, Or yung cosine natin equals adjacent over hypotenuse, So, cosine, yung ating angle na 68, equals adjacent side niya is x all over the hypotenuse 8. Yan. Now, to solve for x, mga kaibigan, cross multiplication lang,
Ano yung i-multiply natin sa x? The denominator of cosine 68 which is 1. So x multiplied by 1 is x equals 8 multiplied by cosine 68. Yan. So again, using our calculator, ikakalculate lang natin mga kaibigan. Ito yung 8 cosine 68. So 8 cosine 68. Kita niyo ba calcu? And that is equal to 2.997. O let's say, i-round up na natin yan. That is 3 meters. Alright? So that is our final answer. Ganun kalayo yung ilalim ng ating hagdan papunta dun sa ating building. Alright mga kaibigan, let us have our second example. So sabi dyan sa problem, a man, hindi pala. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Adrian is flying a kite. He is holding the end of the string at a distance of 1.5 meters above the ground. If the string is 20 meters long and makes an angle of 40 degrees with the horizontal, how high is the kite above the ground? Okay, sabi sa problem mga kaibigan, kailangan illustrate natin yan eh. So that is the first step in solving worded problems. Kailangan kasi ma-analyze natin, ma-illustrate natin yung problem. Alright? So, number 2 to, So, sabihin na lang natin nandito si Adrian, Nagpapalipad kasi siya ng saranggola. So, let's say ito si Adrian, paano ba natin illustrate yung kamay? Yan, anyway, ganyan na lang, Hawak niya ngayon yung tali ng ating saranggola, Sabihin na lang natin na meron siyang hawakan dyan. Tapos, nagpapalipad siya ngayon ng saranggola. Yung saranggola, ganyan ang itsura niyan. Yan. So, meron pa buntot dito yan. Yan, nakaganyan yan. Ngayon, yung hawak daw niya, yung hawak niya na tali is 1.5 above the ground. So, mula daw dito, mula dyan sa tali, mula dyan, ito ay 1.5. Yan, 1.5 meters. Ito yung ground, Siyempre sa paa niya. Ito yung ground natin. So, lagyan lang natin ng konting RT, So, yun yung ground natin. Tapos, 20 meters daw yung haba ng string. And then, 40 degrees daw yung nabuong angle mula sa horizontal. So, ngayon, dito tayo magsisimula ng angle, Kasi dito nga yung simula ng tali, So, kung sa horizontal daw, ito yung horizontal line. Ayan. Yun yung horizontal line na tinatawag, This is 40 degrees daw. Ang tanong, gaano daw kataas yung kite sa ground? So, obviously, mga kaibigan, ang tinatanong, ito, yung distansya ng kite saka nung ground. So, let us denote that as y, Ngayon, mula dun sa nabuong angle, mga kaibigan, 40 degrees, tapos ito yung horizontal line, makakabuo tayo ng right triangle, So, guhit lang tayo ng hidden line ulit doon. So, ito yung nabuong right triangle natin. Alright? Mula doon sa right triangle na yun, makukuha natin ito. So, denote natin to as A. Ngayon, para makuha natin yung Y, i-add natin yung A, tsaka yung 1.5. Diba? Ito yung A, tas 1.5. So, Y, dito na lang siguro sa baba, Dito, Y equals A plus 1.5. Yan. Ngayon, paano natin makukuha yung A? By right triangle, So, i-redraw ko lang yung right triangle dito. Yan, sabihin na lang natin na ganyan, Yan, nakita nyo pa. Ito yung A, ito yung 40 degrees, tas ito yung 20 meters. Ngayon, the given angle here, ang hinahanap is yung opposite side niya, tas given yung hypotenuse. So, opposite and then hypotenuse, that is so, That is sine equals opposite over hypotenuse. So, sine 40 equals opposite side, which is A, all over the hypotenuse, which is 20. Yan. So, again, by cross multiplication, we can solve for A. That is A equals 20 multiplied by sine 40. And that is equal to ilan? So, calculate natin,
20 sine 40, that is 12.86. 12.86 meters. Yan. Pero hindi pa ito yung final answer natin. Ano? Kasi ang kinukuha natin yung y. So, to solve for y, let us add 12.86 and 1.5. So, y equals 12.86 plus 1.5. No? So, the final answer is plus 1.5. That is 14.36 meters. No? So, that is our final answer. Ganun kalayo yung saranggola mula doon sa ground. Right? Okay, let's proceed in example number 3 mga kaibigan. Ano? Sabi dyan, a man 1.5 meters tall is on top of the building. He observes a car on the road at an angle of 75 degrees. If the building is 30 meters high, how far is the car from the building? So, yun lang, madali lang naman yung ating problem. Again, kailangan lang nating illustrate, Kailangan lang natin i-drawing at i-analyze yung problem natin. So, number 3. Meron daw ulit building. So, sabihin na lang natin na, again, ito yung building natin. Ayan, paano ba natin i-illustrate yan? So, ayan na lang. Sabihin na lang natin na ganyan yung building natin. May bintana ulit dyan. Tapos, ayan, Ayan, sabihin na natin na building yan, mga kaibigan. Siguro kung ano nangyari sa building natin, Tapos, meron daw tao, Si Adrian, kanina pala yun, sa number 2 pala yun. Meron daw tao dito, yan. Meron ulit tao dyan. Nakatayo lang siya. Yung tangkad ng tao is 1.5 meters. So, yung tangkad daw niya is 1.5. Ito niya, 1.5 meters, Ngayon, nakita daw siya ng sasakyan na papunta doon sa building. So, ito yung ating road. Bako-bako yata road. Paling Ayan, sabihin na lang natin na yan yung road natin. Tapos, papunta daw yung sasakyan doon sa road. So, paano ba tayo magdodrawing ng sasakyan? So, sabihin na lang natin na ganyan illustration ng sasakyan natin. Yan, Yan. Okay. Good job! Kunwari lang naman mga kaibigan, Yan, so ito yung sasakyan, papunta dun sa building. Nakita daw nung tao. So, ito yung tao, nakatingin dun sa sasakyan. Ayan. So, tuwid yan, Ayaw kasi, wala na may ruler natin, Ayan. Basta tuwid kunwari yan, Anong angle daw? 75 degrees. Ayan, 75 degrees. So, yung 75 degrees na yun, mga kaibigan, ito yun, Ito yung horizontal line. Ayan. Ito yung 75 degrees. Tapos, 30 meters daw yung building. So, ito daw ay 30 meters high. Ayan. 30 meters. Tapos, ang tanong, gaano daw kalayo yung sasakyan doon sa building? So, again, ito yung hinahanap natin ulit. Yung ating X. X. Gaano kalayo yung sasakyan doon sa building? Ngayon, illustrate natin, ihiwalay natin yung triangle na nabuo, Ngayon, idodrawing ko lang, So, andito yung ating nabuong triangle ngayon. Yan. Sabihin na lang natin na ganyan, Yung 75 degrees na to, nandito yan. Ito yun, 75 degrees. So, kung 75 to mga kaibigan, this is also 75 degrees. Yan. Tapos, ito yung hinahanap natin. Ano ngayon yung distansya na to? So, dito yun, mula dun sa mata ng tao, papunta dun sa ground natin. So, i-add natin ngayon yung height ng tao, 1.5, tsaka nung height of the building, which is 30 meters. So, 30 plus 1.5, that is 31.5. Yan. So, again, mga kaibigan, this is the angle. The given is the opposite side. Ang hinahanap yung adjacent side. So, opposite and then adjacent, that is TOA, TOA. Tangent equals opposite over adjacent. So, dito ko na lang ilalagay sa baba, Tangent 75
equals opposite side 31.5 all over the adjacent side which is x. So, anong hinahanap yung x? By cross multiplication again. So, 31.5 multiplied by 1, that is 31.5 equals x multiplied by tangent 75. Now, to solve for x, divide both sides by tangent 75. Kailangan maiwan yun eh. So, tatanggalin natin yung tangent 75. Yan. So, cancel na yun. X na lang naiwan, ano? Yan. So, ito na yun. Di-divide na natin ito. 31.5 divided by tangent 75. And that is equal to 8.44. Anong unit? Meters, no? So, yun lang mga kaibigan, ano? Ito ngayon yung final answer natin. 8.44 ang layo nung kotse o nung sasakyan doon sa building natin. Alright? So, I think that's it for today mga kaibigan, ano? Worded problems involving right triangles. Madali lang naman to. You will just apply the concept of the 6 trigonometric ratios. Kailangan kabisado natin yan. Alright? Meron naman tayong mnemonic device for that. That is a SOHCAHTOA, no? If you have any questions, just comment down below. We will try to answer every questions you have, no? So, salamat mga kaibigan. If you are still interested na si Easymath ay nag-offer pa rin ng online tutorial, just message me on our FB page, Easymath TV. No? Paki-follow na rin yung ating page, no? For future activities. Salamat mga kaibigan. Kita-kita tayo sa susunod na upload natin. God bless. Mabuhay kayo.